Hello guys! Welcome back to my page. This is Kuya Bri in Canada. For today's video, nakikita nyo ba itong hawak ko? Opo, magluluto po tayo ng baked pusit. Gusto ko sana ng grilled pusit kaso lang wala kaming griller dito kaya ibibake na lang natin to. So una po, eto, binalatan na natin yung pusit kasi syempre kapag hindi natin binalatan yan, for sure kapag kinain natin yan, matigas yan. And then sinunod ko naman tinanggal itong ngipin ng pusit. Yan, nakikita nyo. At syempre, sinunod din natin tanggalan ng laman loob itong pusit. Kaya guys, nakakain na ba kayo ng ganitong klaseng luto ng pusit? Yung bake siya or grilled, di ba sobrang sarap nito? Tapos palalamanan mo sa loob, lalagyan mo siya ng mga palaman. And then syempre, kailangan din natin itong banlawan ng maigi para matanggal natin yung mga dumi. At pagkatapos ko siyang banlawan, hinahanap ko yung yung parang plastic, yung plastic sa loob nung pusit. Alam nyo ba yun guys? Yun yung madalas natin nakikita sa mga pusit, diba? Ewan ko ano ba yun guys? Bakit merong plastic sa loob yung pusit? At natanggal na natin lahat itong matigas na parang plastic dito sa loob ng pusit. And syempre, babalawan natin ulit yan para alam natin na sobrang linis ng ating lulutuin na baked pusit. At pagkatapos ko itong luglugan or hugasan, eto, nagahit naman ako ng mga kamatis. Yan. Chinap ko lang siya ng maliliit. Dalawang kamatis lang ang gagamitin natin dyan. Ipapalaman natin dito sa ating baked pusit. And then pagkatapos kong mag-chop ng mga kamatis, sinunod ko namang i-chop itong mga sibuyas. Pulang sibuyas yung gamit ko dyan guys. Pero nasa inyo kung anong klaseng sibuyas yung gagamitin nyo. Pwede kayong gumamit ng puting sibuyas or pulang sibuyas. Pero dahil kami, ito lang yung meron kami dito. Ito na lang yung ginamit ko. At napaka-flavorful din kasi ng pulang sibuyas guys. And then ito na nga, hiniwa ko lang ito ng maliliit para ipangpalaman din natin sa ating baked pusit. At pagkatapos kong mahiwa itong mga kamatis at sibuyas, pinaghalo ko na lang ito sa isang lalagyan. And then sinimulan ko na itong timplahan. Nilagyan ko lang ito ng paminta, ng asin, ng garlic powder, no? Eto. At syempre, hindi mawawala dyan ang magic sarap. Magic sarap, baka naman. Ayan. Syempre, paghalu-haluin lang natin yan para makuha natin yung tamang timpla ng palaman ng ating baked pusit. At syempre, ang isa sa magpapasarap dyan, itong mga itlog na maalat. Ayan, salted egg. Ito yung lalagay natin sa ating pusit para lalo siyang sumarap. Tara! At ito guys, nung i-slice ko tong ating itlog, ayun, na-prank ako. Hindi pa pala luto itong mga itlog na maalat na bili natin sa superstore, kaya pala ang mura niya. Kaya ito, kumuha ko ulit ng bagong salted egg na galing sa ref. At this time, alam kong ito, luto na itong mga to guys. Ayan. Hiwain lang natin siya sa gitna guys para mas mabilis natin makuha yung laman niya sa loob gamit ang kutsara mamaya. Yan, dalawang itlog na maalat yung gagamitin natin sa isang pusit. At for sure, guys, sobrang sarap nitong ating lulutuin na pusit. Kasi sa linamnam ng mga itlog na maalat na mag-a-add siya ng flavor. At syempre, tinimplahan ko na rin itong ating pusit. Nilagyan ko siya ng magic sarap, asin, paminta. Ayan. And then, minarinate ko lang siya ng mga ilang minuto dyan. Hindi ko na siya nilagyan ng garlic powder para hindi naman tayo ganong maumay dyan. Yan. Massage mo lang yan. Pati yan sa loob. And then, after nyan, lalagay na natin yung palaman niya. Syempre, dapat siksik-liglig umaapaw yung palaman na ilalagay natin. At syempre, wag niyong kalimutan ilagay yung ating mga itlog na maalat. Kasi sabi ko nga, ito ang isang magpapasarap dyan sa ating baked pusit. Kung ikaw, baka favorite mo din tong pusit, try mo na to. At syempre guys, maglalambing sa inyo ang kuya nyo. Baka bago ka lang dito sa page ko, huwag kalimutan mag-follow, like at mag-share ng mga videos natin. At pwede din kayo mag-leave ng comment at suggestion kung ano pa yung mga gusto nyo i-vlog natin. O yan, nahirapan na ako magkutsara. Kaya kinamay ko na lang. Don't worry, malinis naman po yung kamay ko. At ako lang naman ang kakain dyan mamaya. Pagpasensya nyo na po. At syempre, kailangan nating i-sealed yan. Isara natin yan. Kumuha lang ako ng chopstick dyan kasi wala akong makitang toothpick. Kumuha lang ako ng chopstick at hinati ko sa dalawa. At ito, tinusok ko lang ito sa ating pusit. Syempre, ginagawa natin to para hindi lumabas yung laman ng ating pusit. Sayang naman, di ba? Para syempre, manunuot yung lasa sa loob ng ating baked pusit. At ayan na po.
At tinayahan ko lang ng konti yan dyan para syempre mamarinate din yung mga nilagay natin papalasa sa loob para lalong sumarap ang ating grilled pusit. At ito nga yung sinasabi ko kanina, tinusok ko lang siya ng chopstick. Ayan, para may sara natin yung bibig ng pusit or yung butas ng pusit para hindi lumabas yung mga ating mga nilagay na palaman. At naglatag lang ako ng foil dyan para ipambalot sa ating pusit. Gumamit tayo ng foil para pag naluto yung ating pusit or habang niluluto yung ating pusit, hindi siya masunog. Ayan, nilagay ko na yung pusit dyan. Pinesto ko siya ng maayos dyan at binalot ko na siya. Nasa inyo kung paano nyo siya gustong ibalot. Ako kahit paano lang, yan, binalot ko siya. Pero syempre, kailangan sealed na sealed dyan, hindi lalabas yung ating pusit. O talakwa nakatapan ng pusit ne. At dahil di ako satisfied sa pagkabalot ng ating pusit, at kumuha ko ulit ng isa pang foil para ibalot ating pusit. Tignan nyo, may sumisilip na galamay ng pusit dyan. Ayan, binalot ko lang siya ulit para alam na alam kong secured siya kapag nilagay ko siya sa oven mamaya at hindi siya masunog. Guys, pagpasensyahan nyo na ako sa pag-voice over ko. No? Hindi talaga ako marunong mag-voice over or hindi ako sanay mag-voice over. Sana soon matutunan ko din to. At ito na nga, pinainit ko na yung oven natin na nasa 300 degree Fahrenheit. No? At nilagyan ko lang siya ng tray dyan para yung sabaw na tutulo mamaya hindi magkalat sa ating oven. At sinalang ko na ang ating pusit dyan. At hintay lang tayo ng mga 1 hour hanggang maluto ang ating baked pusit. At makalipas ang isang oras, ito na nga, luto na ang ating baked pusit. Ayan, medyo pumutok yung tiyan niya, no, guys. Kasi binroll ko rin siya after ko siyang i-bake para maglasa sana siyang grilled pusit. Kasi last time na nagluto ako nito, niluto ko lang siya sa air fryer. Pero ngayon, dahil wala tayong air fryer, niluto ko lang siya sa oven. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung natatakam na kayo, tara, samahan nyo na akong kumain itong baked pusit. Grabe, ang sarap niyan, guys. Kaya kung natakam ko kayo sa video na to, guys, please don't forget to follow, like, and share Kuya Bri in Canada. Thank you for watching. Bye!